Speaking of the President, he visited the inauguration of the Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel Number 5 in Bulacan this morning. And for details, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie. Yes, Lord, pinangunahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung inaugurasyon ng Tunnel Number 5 ng Angat Water Transmission Improvement Project sa Bulacan kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, mahalaga raw yan para sa layunin na mabigyan yung bawat Pilipino ng maaasahan at sapat na supply ng tubig. Pinalalakas daw ng bagong tunnel yung dekada-dekada ng Umiray Angat Ipo Lamesa System. May kakayahan kasi yan na magdala ng mahigit 1.6 billion na liters or 1.6 bilyong litro ng tubig kada araw. Ibig sabihin, mas magiging mataas na yung capacity ng kakayahan nitong water system natin ng 6 to 8 billion liters per day. So, makatutulong daw yan para nga doon sa malakas na supply ng tubig, hindi lang doon sa probinsya kundi dito sa Metro Manila. Lord. Okay. So, ang Pangulo ay pumunta sa Zamboanga ngayon, ano? Ano naman ang activity niya doon? Sa ngayon, hindi pa nabibigay yung information kung ano yung naging buong aktibidad ng Pangulo. Clips lang din kasi yung nai-upload kanina. Pero aside from that, meron din kasi na related din with agriculture pa. And later, may marine event pa rin ng Pangulo or military event na dadaluhan alas 6 dito sa Malacanang. Mm-hmm. Okay. Meron na ba siyang nilabas sa statement or planong ilabas sa statement against yung latest accusation ni Congressman Zaldico against the First Lady? Hindi si Pangulong Bongbong Marcos pero si Palace Press Officer Claire Castro yung sumagot ngayon, Lord, tungkol dyan sa katatapos-tapos lang na press briefing. Ang sabi ni Castro, alam naman daw ng First Lady at saka ni Pangulong Marcos kung ano yung katotohanan, at si Secretary, DA Secretary Kiko Laurel, Chu Laurel na din daw yung nagsalita or nagpatunay kung ano yung katotohanan sa nangyari at sa mga naging alegasyon nga ni Ko. Pero nung tinanong namin, ano ba yung mismo yung reaction ng First Lady, kasi idinawit na nga yung pangalan niya, parang iniisa-isa sila from the President to Congressman Sandro and now si First Lady naman. Gaya daw ng mga nakaraan ding reaksyon ni First Lady, magkikibit balikat lang daw siya kasi alam naman daw ng taong bayan yung katotohanan. For Palas, hindi naman daw nila nakikitang alarming kasi alam naman daw nila yung motibo ni Ko, at mas maganda nga daw na yung naging hamon nga ni Yusek Claire katulad last time na kung magvi-video ka, sana isang buo lang yung mensahe at isang buong video para daw hindi nagagamot kapag kami nakikitang inconsistencies o may nagiging sagot yung palasyo na inconsistencies, kumbaga kumakambyo o bumabalikwas din yung nagiging pahayag or statement ni Ko. Akala ko sasabihin ni Yusek. Paano mo monetize yun, di ba? Hindi, dapat isa lang din ang itsura, di ba? Kasi nadawit yung hairstyle nung isang beses. Pero pihit ako konti, Julie, naglunsad na ng transparency portals ang PhilHealth at pati na rin yung SSS. Ano yung makikita? Ano yung mga features nito? Oo nga. So nandito nga din sa briefing yung SSS at saka DICT. Yung DICT pinaliwanag nila ano ba yung transparency portal na yon. So AI-powered na yan. Ibig sabihin may assistant na AI na pwedeng mag-wrap sa inyo kung ano yung mga information na hinahanap nyo. Sa PhilHealth and SSS portal, mas maraming makikita na dyan yung budget, makikita na dyan kung ano-ano pa yung mga projects ng different agencies. Pero ang meron din yung feedback mechanisms. Ibig sabihin yung mga document dyan at pwede rin i-assess ng publiko and then magbibigay ng feedback. May iba-ibang feedback mechanism per government agency. Yung iba pwedeng i-direct kayo sa sumbong ng Pangulo, yung naunang website, or yung iba naman, for example, yung DICT, meron silang sariling sistema or portal for feedback. Pero hindi lang daw yung mga government agencies na yan, kumbaga panimula pa lang sila or una pa lamang sila doon sa mga naglunsad. So we have now PhilHealth, SSS, and DPWH. Yung ibang mga GOCC, ang aspiration kumbaga ng DICT, pag dating ng Disyembre or pag natapos yung Disyembre, lahat daw sana ng GOCCs meron ng sariling transparency portal. Tinanong din sila bakit wala pa yung mga mahahalaga na agencies na nadadawit ngayon sa korupsyon. For example, yung DepEd, yung DA wala pa, and yung
OVP, Office of the Vice President. Doon daw sa DepEd at saka sa DA, masyado daw kasing malawak or malaki pa yung impormasyon na kinakailangan. Kaya, kumbaga, tinatrabaho pa yan ng DICT. And doon naman sa OVP, hindi pa rin daw nakikipag-ugnayan, but DICT will reach out to them kasi lahat naman daw ng government agencies willing silang makipag-ugnayan or makipagtulungan para magkaroon ng sariling transparency portal. Ngayon, kaya daw inuuna lang yung GOCC kasi sila na yung mga may available na documents kasi nagsosubmit din sila sa other government agencies like SEC at BSP. So kumbaga available na at i-upload na lang yan through the portal. Oh, yan. In short, inayos lang yung websites. Okay. Oo, may kulang din daw kasi sa mga personnel, kumbaga yung nag-head kasi nung transparency portal, iilang tao lang din, kailangan daw na mapagtulong-tulungan na napakaraming agency yung kailangan gawaan yan. I'm sure may mga pwedeng i-channel siguro mga pondo para dyan at yung mga ibang trabaho na outdated na wala namang... pero Julie, mabilis lang. Nasaan daw ang Pangulo sa November 30? Ayan. Hindi pa sinabi ni Yusek Claire, tinanong nga namin right after the briefing kung magkakaroon siya ng schedule sa November 30 kasi holiday din and meron din possible, 'di ba, na program Wala pang sinasabi pero kung ang tanong naman ay kahandaan doon sa magiging rally, gaya daw nung nasabi ng PNP at pang ilang rally naman daw, nakahanda daw ang pamahalaan and even ng Malacanang. All right. Maraming salamat. Abangan natin kung nasaan si Ante Claire sa Sunday. Alright, ang ating mobile journal, Julie Baiza. Thanks, Julie.